Salamat sa iyong pagbisita. Ito ang programang nagbibigay daan sa mga kababayan natin na may mga gustong magkwento ng kani-kanilang mga karanasan. Welcome po sa ating programang pinamagatang Dear Sok. Ito po si Sok Padua at ang maririnig nyo ngayon ay isang kwento ng isang ina na nawalan, nasaktan, ngunit patuloy pa ring lumalaban. Dear Sok, kamusta? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero siguro kailangan ko na rin itong ilabas. Ang sabi mo, kahit sino ay pwedeng magsulat sa programang ito. Kaya heto ako, sinusubukang buuin ang sarili kong kwento. Kahit basag na basag pa ako hanggang ngayon. Ako nga pala si Lourdes. Nagtatrabaho bilang nani dito sa Al-Ain. Ilang taon na rin akong nandito. 6 na taon. Para sa 2 anak kong naiwan sa Pilipinas. Masayahin akong tao dati, Sok. Kahit pagod sa trabaho. Basta makausap ko lang ang mga anak ko sa video call. Parang sapat na ang lahat. Pero noong 8 buwan ng nakaraang taon, nagbago ang lahat. Araw ng linggo noon. Rest day ko. Gusto ko sana silang tawagan habang naglalaba ako sa terrace. Pero bago pa man ako makadial, may pumasok ng tawag mula sa kapatid ko. Ate. Si Ella. Hindi ko pa man siya naririnig ng buo. Naramdaman ko na. May malamig na hangin na dumaan sa katawan ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba. O dahil unti-unting nawawala ang hininga ko. Naaksidente siya. Wala na si Ella. Hindi ko alam kung paano ako bumagsak sa sahig. Ang huling tinig na narinig ko ay ang sigaw ng amo ko. At ang huling tanong ko sa sarili ay, bakit hindi ako umuwi? Bakit hindi ako nandoon? Ella, anak ko. 16 na taon pa lang siya. Graduating ng senior high. Palaging excited tuwing magkaka-video call kami. Sabi pa niya sa akin, Mama, hintayin mo ako. Balang araw, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Hindi na natuloy ang araw na yon. Umuwi ako kinabukasan. Nilakad ko lahat ng papeles kahit hindi pa tapos ang kontrata ko. Hindi ko inisip ang pera. Ang trabaho. Gusto ko lang makita ang anak ko. Kahit wala na siya. At sa mismong araw ng libing niya, pinilit kong maging matatag. Pero pagtingin ko sa kabaong, sa mukha niyang parang natutulog lang. Sok, bumigay ako. Sabi nila, walang mas masakit sa ina na inilibing ang sariling anak. Totoo pala yun. Wala nang mas mabigat. Wala nang mas tahimik. Kaysa sa sigaw ng puso kong, hindi na maririnig ng anak ko. Ngayon, bumalik na ako dito sa trabaho. Pilit binubuo ang sarili. Pero gabi-gabi, umiiyak pa rin ako. Hindi ko pa rin matanggap. Pero isang araw habang naglalakad pa uwi, napanood ko ang isa sa mga video mo. Tungkol sa isang OFW na piniling bumangon para sa kanyang pamilya. At dun ko naisip, siguro kaya ko pa. Siguro hindi pa tapos ang kwento ko. Siguro ang kwento ni Ella
ay magsisimula ulit sa akin. Kaya heto ako. Isinulat ko ito para sa mga nanay na kagaya ko. Yung hindi perpekto. Yung minsang nasasaktan sa malayo. Pero sumusubok pa rin. Maraming salamat, Sok. Sa pagbibigay ng espasyo para sa mga tulad namin. May dalang tahimik na lungkot. Sana balang araw. Matutunan ko ring gumiti ng buo. Lord is from Al-Ain. Maraming salamat, Lourdes. Sa pagbahagi ng iyong kwento sa amin. Hindi madali ang mawalan. Hindi rin madaling ipagpatuloy ang buhay pagkatapos ng ganon. Pero sa bawat sulat na katulad nito, mas naaalala nating hindi tayo nag-iisa. Kung gusto mo ring ibahagi ang kwento ng iyong buhay, pag-ibig, pasasalamat, lihim, o aral na nais mong ipaabot sa iba, magpadala lamang sa dearsokpadua@gmail.com. At hanggang sa muli. Ito ang Dear Sok.